Hay nako, politika pa more. Masaya na sana ako kasi finally nakita na nila ang problema ng mga estudyante ngayon sa Pilipinas. Kasi alam niyo po, hindi pa man sila gumawa ng Senate hearing para sa comprehension ng mga bata sa atin. Matagal na akong sinasabihan ng kaibigan ko na talagang ang hirap na ngayon maging teacher sa Pilipinas. Mula pa noon, marami nang nagkakaroon ng problema ng comprehension. Buti nga lang comprehension, yung iba talaga marami pa na hindi talaga marunong magbasa. Pero kailangan nilang ipasa ang bata kasi una, nire-require sa school na dapat makapasa ang bata. Pangalawa, nagagalit yung mga parents bakit hindi nakapasa yung anak nila. Pangatlo, yung mga bata mismo napaka-entitled at akala nila sila talaga ay napakagaling at sobrang matalino. Pinost ko nga po sa Hello Philty page ko ito kasi para magbigay ng awareness sa mga parents na dapat talaga alamin kung nasa anong level na yung natutunan ng mga bata sa school. Pero nung napanood ko yung interview ng isang media outlet sa atin, talagang medyo medyo na-offend ako. Kahit hindi ako si VP Sara, pero ako ang na-offend. Kasi for how many years talaga iba ang DepEd Secretary. Pero yung in-interview nila na teacher, dinidiin talaga yung matatag na curriculum. Alam niyo ba na sinabi nga ng isang kakilala ko na teacher na yung matatag curriculum lang na meron agad na libro? Nagdaang mga educational system talagang yung school year natapos na pero yung libro wala pa rin. Tapos yung teacher na in-interview, sinasabing dahil sa matatag curriculum kaya maraming mga bata hindi marunong magbasa. Hello? Alam mo, ang hirap talaga kapag sobrang corrupted yung sistema sa atin. Pati yung mga teacher, hindi nagsasabi ng katotohanan. As I've said, marami akong kakilalang mga teachers. Ilang taon na nilang sinasabi na talagang mahirap ngayon ang pagbasa at yung comprehension ng mga kabataan natin. At isa na dyan, alam nyo kung bakit. Nung nag-start ng K-12 sa atin, tapos hindi lang K-12, meron pang mother tongue instruction. Ano ba yung mother tongue instruction? Example, kung Bisaya ka, binibisaya mo yung bata. Eh syempre, pagdating niya sa isang grade na kailangan ng mag-English, nahihirapan na siyang mag-adjust kasi binibisaya mo na. Eh tayo nga noon, na English talaga dapat yung instruction sa atin, nahihirapan nga tayo. Paano na yung binibisaya yung bata, di ba? Kaya talagang it's intentional na ginagawa nilang 8080 yung mga Pilipino para mas lalo nilang nabibili, mas lalo nilang nabibrainwash at mas lalong mahirap ang mga Pilipino at bansang Pilipinas. So, kung mahirap ang utak, poor mentality, lalong yumayaman ang mga rich sa atin kasi sila lang naman yung nang uuto, di ba? Kaya congrats Pilipinas! Talagang naging successful kayo para gawing mangmang ang mga Pilipino. Lalong-lalo na yung mga kabataan natin.